Alright guys, paring Myong, ang pumparing nyo sa hanap buhay. Usapang sales tayo ulit at marami tayong bagong matututunan dito sa ating usapan ngayon. Ang topic natin ay tungkol sa branded at non-branded. Kung interesado ka sa mga ganitong klase ng usapin, tara halika, manood tayo. Guys, bago tayo pumunta sa pinaka-main topic natin, may share lang akong istorya na pagdaanan ko lang. Nag-work ako before sa dati kong trabaho. Pag merienda time, di ba, 3 p.m. Usually, bumababa tayo ng office sa daan or sa baba ng opisina. Likely, meron dyan yung mga street foods. Nandiyan yung mga fishball, kikiam, squid ball, chicken balls, siomai, at iba pa. Pero, ang pinaka-paborito ko sa lahat is yung fried chicken. Or most likely kung tawagin nila yun ay Kanto fried chicken. Yes, paborito ko siya, lalo na yung chicken skin. Paborito ko siyang papakain. Lalo na kung quick lang na kain, quick merienda lang. Nakakabusog din kasi siya. Tsaka masarap din. Realize ko habang tumatagal, yung fried chicken is a form of a product din siya. Single product, an item na meron din siyang cost of material. Marami siyang pinagdaanan bago siya maging isang fried chicken. Mula sa pagbili ng chicken hanggang sa pagbili ng mga materials bago siyang mabuo as chicken. Punta muna tayo sa non-branded topic. Yung sample natin is fried chicken. Kapag bumili ka sa Kanto fried chicken, di ba? Meron siyang lalagyan na plastic cup, doon niya ilalagay, or nasa plastic lang siya, bibigay sa'yo, tapos pwede mo na siyang kainin, tapos minsan kasama na siya sa suka, or nasa plastic cup din yung suka or sauce na isasawsaw mo. Wala siyang packaging, at yun nga, wala rin siyang presentation itself. Pero masarap din siya, kaya mura siya. Kaya nagtitinda ng fried chicken, pwede ka lang magtayo ng stall or magbenta ka sa bahay nyo, ilako nyo sa lugar nyo, or pwede mo ilako sa opisina nyo kung nagwo-work ka, or kung merong malapit sa inyo na mapagtatayuan ka, as sideline mo lang paghapon or pag weekend, pwede ka mag-sideline nun as tinda-tinda. Okay guys, punta naman tayo sa branded. Sample, bumili ka sa isang fast food chain, which is yung sikat sa atin, Jollibee. Ang Jollibee, yung fried chicken nila, tawag nila doon is Jollibee Chicken Joy. Pag bumili ka, lalo na pag take-out, meron siyang packaging. Of course, meron siyang branding, which is Chicken Joy. Meron siyang packaging. Meron siyang presentation. Packaging itself is maganda. May presentation siya. Simple lang. Very minimalist. Kulay lang ng packaging niya. Usually, white and red lang, diba? Tapos logo ni Jollibee, ganun. At the same time, may mga label din na siya ngayon. May mga iba't iba siyang variant. Meron na siyang spicy. Yung sauce niya naka-package din. So, pag may brand ka, scalable wise, on the business side, scalable ba siya? Oh, yes. Kasi, since may brand ka, pwede kang makapag-margin ng medyo mataas-taas na presyo. Or pwede ka rin magkaroon ng competitive price na maganda. Lalo na kapag nagpapataw na, lalo na sa mga SRP or Suggested Retail Price na pinapataw ng mga regulators natin. At the same time, marami siyang ways or mas madali siyang i-scale. Yung product mo na fried chicken is merong brand. Sa pagbebenta naman at sa business side, pwede ka naman magsimula na non-branded. Let's say, magluto ko lang ng fried chicken, mag-process ka. Tulad nga nung sabi ko before, pwede kang magbenta sa lugar nyo lang, sa opisina nyo, or pag weekend naman, pwede kang maghanap ng lugar na may mga flea market area or mga bazaar events na pwede kang lagay doon. Nasa canister lang siya, wala pa siyang tatap. Ang ibig ko sabihin, pwede kang mag-start ng isang product na fried chicken na walang brand. Tapos, kapag nakaipon ka na, pag kumita ka na, lagyan mo na siya ng brand. Lalo na pag napag-aralan mo na yung kung paano ba siya ginagawa. Lagyan mo na siya ng branding. Tapos, pag nagkaroon ka na ng branding, mas maganda kasi magkakapaglagay ka ng presyo na mas maganda, mas maayos, nakikita ka. At the same time, kung sisikat yung brand mo na yun, tatangkalikin siya ng mga tao, ng mga customers mo across local, pwede mo siyang i-scale through franchising or magpa-distributor ka. Pero mas pasok sa kanya yung franchising. Hindi natin goal dito man discriminate. Ano lang to, for the sake of discussion lang ng branding, branded at non-branded. Kasi both sides naman, kahit
mag-start ka as kung Kanto Fried Chicken ka man or may brand ka na fried chicken, pares naman gumagana yung business na yun. Pares ka naman makakabenta. At pares din naman siyang masarap, technically. Mas maganda lang na makakapag-brand ka kasi mas may scale mo siya ng maganda. Una, makakapag-price ka ng maganda, may scale mo siya ng mas mabilis into franchise or kung ano pang ways para may scale siya. So, yun lang guys. Paring nyo ulit. Laging tatandaan, benta na may silbi.